For today's life update ay maaga ako ngayon sa school at mukhang first honors pa nga. Half day lang naman ang enrollment namin kaya umuwi na rin ako sa bahay kinatanghalian. Naabutan ko nga itong anak ko na itinuloy pa ang tulog sa baba. Na-enroll ko na pala ito kanina kaso hindi siya nakasama kaya hindi siya napabasa ng mga grade 5 teachers. Kaya binidyohan ko na lang at ipinasa sa mga teachers niya. Pahirapan tumakinig sa akin kaya halos ayaw pang magbasa. Sinabi ko lang na hindi siya officially enrolled hanggat wala siyang video na ipinapasa. Kaya napilitan siya at English muna ang inuna niya. Pagkatapos niya magbasa sa English ay nagtanghalian muna ako dahil gutom na ako. Halos tuwing na lang kumakain ako ay meron talaga ako katabing kape. Literal na coffee is life for me. Nagsimula na naman si Bunso namang inis sa akin. Kaya naman sinayaw-sayawan ko siya para instead na ako may inis sa kanya ay siya ang maiinis sa akin. Katanghaliang tapat ay gustong pumunta ng court. Sa araw-araw na lang ng paglalabas niya sa bahay ay may mga sugat siyang inuuwi kaya hindi ko siya pinayagan lumabas. Dahil hindi ko siya pinayagan lumabas ay magsa-cellphone na lang daw siya. Pero hindi pa rin ako pumayag. Sabi ko magbasa na lang siya or mag-memorize ng multiplication table. Nagbasa naman na daw siya kaya payagan ko na lang siyang lumabas. Kumain na lang kako kami ng ice cream at huwag na siyang lumabas dahil napakainit sa labas. At pumayag naman siya at nanahimik na. Reward system kami sa bahay. Kapag may ginawa siyang maganda ay either bibigyan ko siya ng gusto niyang pagkain or papayagan ko siyang lumabas. Pero minsan naman kapag wala ako sa bahay ay hindi ko na yan nakokontrol. Kaya mahirap kapag ako ang umaalis ng bahay. Dahil sa akin lang talaga siya nakikinig. Lagi talaga kaming clash nitong bunso ko dahil kaugali ko nga siya. Lagi kaming away pero sa gabi ako ang gustong katabi. Hindi ko pa na nagustuhan itong kinakain ko. Kaya sabi ko ate, wag na lang muna niyang buksan yung ice cream niya at bibigay ko tong kinakain ko. Pero ang ending, yung share ni ate ay kinain pa rin ni Bunso dahil binibigyan ko naman daw. Mapapahay na ko na lang talaga ako dito sa bunso ko. Ang daming alam. Pero naikukumpare ko talaga si Bunso at si ate nung kabataan nila. Si ate kasi nung infant pa lang ay sobrang bait nito. Hindi iyakin. Ibang-iba naman ito si Bunso. Ang daming arte niya nun pa man at napakabugnutin nito. May comparison talaga. At dahil iba na naman yung kinakain ko ay gusto niya rin daw. Kapag nasa bahay lang kami, hindi siya masyadong makain ng kanin. Kapag kaming tatlo lang sa bahay, ang 5 kilong bigas ay aabot na yan ng 2 linggo. Hindi kami magastos sa bigas pero magastos kami sa ibang pagkain. Parang ganun din naman, hindi pa rin nakakatipid. Ako sa totoo lang ay nananawa na sa gala. Napapagod na ako ngayon kapag gumagala ako. At nag-e-enjoy naman kapag nasa loob lang ng bahay. 29 years old na ako nakapag-asawa. Anak lang naman talaga ang gusto ko nung una. Feeling ko kasi sakit lang ng ulo ang mga lalaki. At totoo nga naman. Kaya sinulit ko talaga ang pagiging single ko noon, kakagala kung saan-saan. Kumbaga nasulit ko na ang pagkadalaga ko. Itong si Bunso ko gusto laging moving. Palibhasa bata pa at ang gusto ay laging laro. At ang gustong laro pa ay pampalakasan talaga, yung pinagpawisan siya. Ayaw niya yung hindi gumagalaw ang katawan niya kapag naglalaro. Pagkatapos naming mag-break ay nagbasa na naman siya ng Filipino. Kako hindi siya pwedeng hindi magbasa dahil babalik siya ng grade 4.